Tinututukan ng Commission on Human Rights ang serye ng pamamaril sa probinsya ng Abra nitong nakaraang buwan. Baka daw ito maglunsad ng culture of impunity at pananakot sa mga mamamayan lalo na't darating ang halalan sa Mayo. Kausapin po natin ang chairperson ng Commission on Human Rights, si Mr. Attorney Richard Palpalato. Magandang araw, sir. Magandang araw, Miss Malu. Magandang araw po sa inyo taga-subaybay. Chairman, kung kasi parang maganda yung inyong ginagawa na tinututukan tong ABRA sa lente ng human rights, ano po, suffrage, right to life, etc. Pero kung talagang sisilipin natin sa darating na halalan, maraming probinsya o bayan na posibleng maulit ang ganitong mga insidente. Kayo po ba ay nagpaplano na parang kumbaga mag-survey, mag-audit? Kung yung hotspots ba connected sa mga existence ng political families sa mga lugar na to? Kasi madalas tila ganun yung kwentong bayan. Sila'y nag-aaway, magkaribal sa politika at nagkakaroon ng karahasan every now and then. Wala pa hong pag-aaral na nagawa. Sa aking pagkakaalam, wala pang pag-aaral na nagawa ang komisyon. Ah, Mm. yung relation ng political dynasty sa mga karahasan. Although, isa ho ito sa mga pinagsususpetsahan natin na dahilan kung bakit mayroong karahasan sa isang lugar. Mhm. At patuloy din naman na ating minomonitor ito. And siguro in the future, lalo't nabanggit nyo po, titignan po ng komisyon itong baka sakaling po pwede natin pag-aralan at makatulong tayo upang ma-resolba, mabigyan ng solusyon itong mga karahasan na ito. Yun ang sabi ho nila din, pagka electoral violence, so pinag-uusapan panahon ng halalan, mas marami ang namamatay na mga botante o yung mga campaigners o ward leaders ng mga kandidato. Isa po yun sa parang tipong, minsan meron yung itang disparity kanino yung tama nung karahasan. Mas marami yatang mga mamamayan na walang proteksyon o hindi maipaglaban yung sarili nila kesa dun sa mga kandidato na nag-aaway-away dahil sila panig sa magkabila. Isa rin ho yun sa mahalaga rin tingnan dahil itong mga taong ito, kumpara doon sa mga ating inihahalal o yung mga political clan or dynasty or yung mga leader mismo, ito hong mga tao na bibiktima ay mas underprivileged. Mas lalo silang mas kailangan ng tulong ng pamahalaan. Ngayon, sa totoo lang po, ang exemption from or pagkuha ng permit to carry firearms, pag panahon po ng election natin, ano, election period, hindi lang simpleng campaign period, hinihingi sa COMELEC, nag-a-apply. Pero ang problema ho natin, nabanggitin nyo, yung una, kung sino yung hihingi ng permiso at sino yung bibigyan. Sa kabilang banda, meron din yung sabi ninyo kanina, yung proliferation possibly ng loose firearms o unlicensed. Kasi malamang ito yung dalawang pwedeng nagiging dahilan na may electoral violence na nagaganap. Kung titignan po natin, yung ginagamit naman sa krimen, no, karahasan, yung kadalasan loose firearms. Correct. Yung mga registered firearms owner po ay maingat po yan dahil alam nila yung responsibilidad ng pag-aari ng firearm, ng baril. Kung kaya, mas magandang tignan talaga yung mga loose firearms dahil ito ho yung ginagamit sa krimen Dahil wala ho itong record at hindi mo matetrace kung saan nanggaling, kung kanino. Opo. Oho. Kaya talagang mas higpitan sana or makumpiska lahat itong mga loose firearms na ito. Oo. Pero parang yan ho magiging malaking gawain o tungkulin ng ating pulisya. Parang umaga labas sa inyo talagang lahat ng ahensya ng gobyerno umaasa na ang pulisya talagang magtututok dito sa issue ng pagsamsam ng mga loose firearms. Tama po kayo. Well, nakita naman din ho natin ng mga nakalipas na panahon na ang pulis ay maigting din yung pagpapatupad nila ng batas laban sa mga loose firearms. At Mhm. alam ko meron ho silang programa noon yung pupuntahan nila yung mga dating mga may-ari ng baril na hindi na nairehistro upang sabihin sa kanila na ipaalala na parehistro nyo. Kung hindi, kukumpiskahin. Opo. At bukod doon, yung mga pag-checkpoint nila kung saan may mga nahuhuling mga loose firearms. Mhm. Maganda hong mga gawain yun. Kaya Mhm. lang, alam din naman natin na meron pa rin na baril na hindi naman nakarehistro.
Opo, at sandamakmak yata pa rin ho, ano, at naitatago ng matindi, kaya hindi makita ng ating pulisya. Opo, well, hamon po ito sa kapulisan sapagkat kailangan ho nilang mahuli yung mga loose firearms na ito eh. Okay. Ngayon, ano ho nasisilip ninyong tungkulin ng ating mga barangay officials? Kasi kadalasan, parang sila yung pwedeng eyes and ears on ground, ano po? In relation po sa halalan, sana ho magkaroon ng relasyon yung aming sinasagawang programa, yung pagtatag o pag-revitalize ng ating Barangay Human Rights Action Center. Ginawa Okay. po ng komisyon kasi itong inisyatibong ito upang palakasin yung Barangay Human Rights Action Centers sa iba't ibang barangay. Kung Mhm. ito ho ay maging epektibo, yun ho sanang mga action officers na ito maging katuwang namin ah, Mhm. upang mamonitor, magkaroon ng immediate action yung mga ganitong klase ng mga insidente. Okay. Ano po Ah, yung magiging tungkulin nila kung sakali? well, referral po. Documentation of incidents, then referral to appropriate agency. Kung may krimen sa police at kung meron ng paglabag sa karapatang pantao sa amin, sa Commission on Human Rights. Kayo po ba'y may legal service o serbisyo ng abogado na ino-offer or i-offer? In relation po sa halalan, Oo, itong mga referral centers na ho. meron po yung itong mga referral referral mechanism po na ito. Meron naman po kasi kaming legal office na in charge sa pagbibigay ng legal aid sa mga Mhm. taong nangangailangan, especially yung underprivileged. Sa silip nyo ba, Chairman, itong darating na halalan? Midterm elections lang, ano po? Pero of course, kalakip yung first parliamentary election sa Bangsamoro, sa BARM. Ano ho'y nasisilip niyo? Tila bang mas mainit ang pagtutunggalian at ang karahasan na pwedeng mangyari? Well, sana po hindi. Sana Mm. hindi. Na tayo ay nangangarap na wala ng election-related violence. Mhm. Hindi ho natin ma-foresee kung gaano ka lala or gaano ka hindi kalala yung election-related violence. Pero tayo ho ay umaasa na mag-mature po ang ating mga uh, electorate, pati yung ating mga naghahangad na ma-elect sa positions na maging civilized ang ating pong participate sa ganitong democratic process. Opo. Dahil lang ang ano naman po natin, hindi naman dahas ang kailangan natin eh, kundi Mhm. yung ating mga prinsipyo. Opo. Chairman, hindi ho namin maiwasan pero matanong lang ho namin kayo. Nag-monitor ho kayo at nag-participate din ho no, doon sa Quadcom at yung mga hearings sa Senado nitong mga kaso ng extrajudicial killings at saka pogo-related violence o trafficking. Ano po yung naging ninyong silip dito? Ano pa yung pwedeng itulong ng Commission on Human Rights at yung mga so far mga revelations o yung mga discovery ng impormasyon sa mga hearings na to, ano po yung nasisilip ninyong pwede pang gawin ng CHR? Uh, uh, well, tama po kayo. Active po kang nagpa-participate ng Correct. komisyon dyan. Ako po mismo yung nag-attend sa Quadcom. Correct. Well, based on the hearings, marami hong revelations, marami hong new facts na lumabas. Makakatulong ho sa parte ho ng komisyon, makakatulong ho ito sa aming sinasagawang investigasyon, lalong-lalo na ho doon sa mga deaths in relation to the drug war. Mhm. Sapagkat hindi pa naman din ho tapos yung mga ibang kaso ng EJ case nung panahon na yon, patuloy pa rin namin iniimbestigahan. Opo. Dahil dito sa mga hearings sa Quadcom, may mga bagong mga detalye na lumabas at makikipag-ugnayan po kami sa committee ng Kongreso Opo. upang aming sana ma-share ng Opo. ating House ang kanilang mga detalye at mga ebidensya na akalap na upang makatulong ho doon sa aming ginagawa ring investigasyon. Opo. Chairman, para ho, to be fair naman ho, no, sa dating administrasyon, di ba po nagkaroon ng special committee ang Department of Justice noon at tila 52 kaso yung kanilang tinalunton kung saan mayroong gaps o error o problem ano ho, sa police work at saka dun sa actual incident ano kung ito ba talagay parang medyo according to police protocol o medyo labas na o labag sa karapatan ng mga napatay.
Di ba po merong mga halos 5 dosena na inimbestiga at inilapit sa CHR ng mga kaso na to? May update po ba kayo kung ano na yung status nun? Ang mga kaso ho ng EJ case na inimbestigahan ng komisyon, mostly motu proprio po. Oh, Ito po yung mga walang complainant at kung okay. saan yung mismong komisyon na ang kumilos upang imbestigahan. Mhm. Hindi ho natin alam yung bilang ng inimbestigahan ng Executive Department pati ng kapulisan. Ang alam ko ho ay mas mababa yung kanilang bilang kumpara Mhm. sa amin. Mhm. At kumpara din sa bilang naman ng mga civil society uh, Correct. Mhm. organization. Pero Ah, ang sa akin po, ang tinitindigan namin, yung mga kaso kung saan inimbestigahan ng komisyon. At mhm. mas pihado ho na mas malaki yung numero namin kumpara sa kapulisan. Sila lagpas 100 po yata na, no? Yung inyong dinagdag pa, liban doon sa DOJ cases. Chairman, matanong ko lang po kayo, hanggang ngayon, hindi malinaw, hindi magkasundo ang mga reports kung ilan ba talaga ang napatay nung panahon ng war on drugs ng dating administrasyon. Ang bilang ng gobyerno sa Philippine National Police actual reports, annual reports, 23,000 lang. Ang bilang na, sorry, 6,000, 6,000 lang. Parang hindi ho lalagpas sa 20, ano, ang bilang ng mga civil society organizations lagpas 20,000. Ano ho ba talaga ang totoo? Meron ho bang parang ang silip ng CHR ang tamang numero, ilan yung napatay? Hindi ho kasi namin alam din kung ano yung pinagbasihan nung detalye nung bawat isa. Pero ang sa amin ho kasi, ang pinagbasihan namin, actual deaths po. Mm, Reported deaths kung saan inimbestigahan ng komisyon. Ito ho yung mga biktima ng police operations and unidentified assailants. Ibig sabihin ho, hindi alam kung sino ang gumawa. Pero mm. drug-related po siya. So yun po yung aming bilang. Para hindi ko maalala kung mag-ilan siya, parang mga 6,000 or 8,000 po yata. Ang CHR po ba merong ah, tungkulin o papel na gagampanan dun sa hinihintay ng lahat kung matutuloy ba, pupunta ba sa Pilipinas yung International Criminal Court ng mga investigador? Wala po kaming role sa investigasyon ng ICC. Ito ho ay independent or separate international body or court na Opo. dumidinig doon sa kasong ito. Opo. Ah, Bagamat tayo ho nagpahayag na rin naman, this is an institutional stand Mm. ng komisyon na kung sakali hong hihingin ang aming tulong ay makikipag-ugnayan po kami. Wala pa hong imbitasyon na formal na kayo'y tumulong o magdagdag ng impormasyon kung ano man ang meron kayo pa na resulta sa inyong mga kasong iniimbestigahan. Wala pa hong formal request sa amin. Pero tingin ko kasi kung hindi ko alam kung kakailanganin pa nila sapagkat yung amin hong report, nagkaroon ho na kasi ng report ang dating komisyon, yung Correct. pamunaan ni Chair Chito ng report on the killings in relation to the drug war. Ando naman na po lahat yun. Bagamat meron pa rin namang mga iniimbestigahan sa ngayon yung kasalukuyang komisyon. Okay. Doon naman na rin yun, makukuha rin nila. Hindi ko ho alam kung may kakailanganin sila sa amin, pero kung meron man, ay malugod ho kami makikipagtulungan Mhm. sa ICC. Oh. Ito po'y kahit ang parang ating pamahalaan na nagsabi na hindi sila tutulong ng formal o openly. Ang medyo minsan no, parang tutulong, minsan parang hindi tutulong. Ano ho ba talaga ang posisyon ng ating pamahalaan? Hindi, well, base ho doon sa mga huling pahayag, ang alam ko, hindi makikipagtulungan ang pamahala. Pero kayo po'y may tungkulin naman ano, bilang Human Rights Commission na Apo, makipagtulungan kasi even sa United Nations, kayo yung ating kinatawan ano po, dun sa Universal Periodic Review at saka mga reports at observance ng mga UN protocols at covenants. Ganun po ba ang sitwasyon? tama Wala, po kayo sapagkat po ang Commission on Human Rights ay independent national human rights institution. correct. Kinikilala ho kami sa United Nations Mm, at well, may mandato ho kami upang tignan yung i-monitor yung kalagayan ng ating bansa mm, pagdating sa karapatang pantao.
Opo. At isa ho sa mga magiging importanteng role ng komisyon, yung pakikipag-ugnayan sa mga international human rights mechanism. Isa na ho dito yung ICC. Correct. Hindi na ho ba kayo binabato ng tampo ng ating mga kapulisan o mga taong gobyerno na parang madalas parang ang natututukan ninyo yung mga biktima ng EJK, hindi yung mga pulis na of course mayroong panindigan na may regularity yung naging operasyon nila at sila din naman ay mayroong mga ah, miyembro na namatay o napatay sa mga operasyon na to. Wala na ho bang ganung tampo yung pulisya na ang CHR masyadong panig doon sa mga mamaya. Pakipaliwanag nga ho yan. Alam ko parang state violence dapat ano po, state violations ang tinitutukan niyo. Ano po yung sitwasyon? Sa atin hong pagtaya, sa palagay ko, mas naiintindihan ngayon ang Okay, mandato ng komisyon. all Well, right. kaya ho kasi mas nakatutok ang komisyon sa pamahalaan, lalo na sa mga state forces, uniformed personnel, Mm, sapagkat ang mandato po ng pagtupad, o to protect, promote mm, human rights ay primary obligation po ng pamahalaan. At oh, bilang watchdog po ng human rights watchdog, ang komisyon po ay tinitignan yung actions ng pamahalaan. oh, So normal lamang po na ang atin hong tinitignan palagi yung mga actions or inactions ng ating state forces. mm, Sana po naintindihan na nila ngayon kung ano yung role ng komisyon. Well, oh, palagi ko kasing sinasabi ito, we are the human rights watchdog. Naturally, we have to observe, criticize, kung ano man po ang kailangan gawin upang tugunan ng pamahalaan yung kanyang obligasyon. mm, Pero meron pa po kasing isang importanteng mandate ang komisyon. Kami po yung, meron po kaming bridging role as a national human rights institution. Kami mm, po yung link sana ng pamahalaan at sa ating civil society, yung ating mga mamamayan. Dahil kami ho yung palaging kaugnayan ng ating mga civil society, okay. nalalaman namin yung mga problema, pinaparating ho namin sa ating pamahalaan at nagre-rekomenda ng Mm. nararapat na tugon sa mga problemang ito. So, yun po yung ating hina-highlight. Dalawa po yung role natin, isang taga-monitor at isang taga-tulay. July, oo. Ngayon, wala na ho bang mga punan na rin tungkol dun sa mga, halimbawa, ng atin pong sundalo o uniform services. Madalas, ang tampo naman bakit pag yung mga rebelde ang nagkakaroon ng violations o parang merong talagang napatay o pinatay o kinubkob ng bayan, hindi iniimbestigahan ng CHR. Well, dati ho meron may ganong tampo. Kaya lang tingin ko naiintindihan na nga nila sapagkat kami ho'y nag-iimbestiga rin ng mga actions committed by forces or not non-state actors Hmm, pursuant to the international humanitarian law. correct. Ah, Okay. so in fact marami hong kaso na i-file ang ating Armed Forces of the Philippines sa komisyon Hmm, laban sa mga non-state actors at iniimbestigahan po ng komisyon yun. So okay. hindi lang ho kami nakafocus sa Hmm. sa state forces kundi pati sa mga non-state actors in relation to the international humanitarian law. Ibig sabihin nun to yung mga CPP, NPA, yung mga rebelde natin na Tama po. grupo. Tama. Then, Sino ang ini-implead nyo at ano yung legal relief? Kung di nyo naman sila nakakausap o matutuntun. yun po ang challenge actually. Yun ang challenge namin sapagkat well, alam naman ho natin, may mga aliases ito, Correct. hindi Mm, natin alam yung addresses. But mm, para ho sa komisyon, ang mahalago ho sa amin ay ma-determine whether the acts are violative of human rights principles. At humanitarian. yung accountability po, criminal accountability if meron man, nasa pamahalaan po yan, nasa Department of Justice sa ating husgado to determine. Ang sa amin po, ang importante ay malaman natin na merong paglabag sa karapatang pantao. Opo. Pakikwento nga po, ano ba yung mga initiatives ninyong bago, Chairman? Programa naman po ng komisyon ngayon, ah, aktibo po yung komisyon in improving its services. Una ho, we are digitalizing our services. Oh, Ang una po naming ni-launch this July yung ating mismo, yung Management Information System Monitoring Outlet. Ano po siya?
online complaint portal po. Kung saan instead of aside from walk-in complaint, po pwede na ho through internet mag-file ng complaints ang mga tao sa Ano po karapatan. yung pwedeng isang guni na complaint? Well, any complaint po na may paglabag sa karapatang pantao. Mhm, mhm. Basta ahensya ng gobyerno mainly, ano po? O yun Hindi ang na, hindi lang po ahensya ng gobyerno kasi meron ho as gender ombud po sa Magna Carta of Women, tayo ho ay nagsisilbi ding monitor in relation to gender-based violence. Opo, opo. Kasama rin po sa tinitignan at tinutugunan ng komisyon ito. Ah, Tapos mga paglabag sa karapatan ng bata, mm. tinitignan din natin yon. Kahit na ang lumabag or nag-violate or ng abuso ay private individuals. Opo, okay. Dumarami trabaho niyo po, ano. Pero kayo ba'y may pondo na? Hindi na kayo sinisikil ng Kongreso na 1 peso budget per year? Kasi may panahon na visit ang Kongreso sa CHR at sabi kakaltasin ang inyong budget. Ngayon ho ba medyo ayos ang inyong budget request na approve as you requested? Well, yung pong aming hinihinging budget base sa aming pagtaya, hindi siya na ibibigay talaga. Ah, At binigyan naman kami ng sapat sa ngayon. Kaya lang kulang pa, hindi naman sapat. Sapat in the sense na makakapag-operate ka mm, normally. Pero para matugunan mo lahat yung mandatong binigay sa iyo, medyo mahirap po. Pero patuloy pa rin naman namin ginagawa yun. And yung amin pong experiences sa ating budget process, well, tanggap naman po namin dahil may mga pagkakataon kasi na ang stand ng komisyon ay ah, kontra sa mga policies and the stand ng ating mga mambabatas, ng ating mga opisyal na pamahalaan. correct. Pero kami po ay tinitingnan lamang po namin at pinatutupad yung aming mandato bilang Human Rights Commission. Okay. Sa totoo lang po, parang ilan lang kayo ng mga independent commissions dapat to, ano, na nakalagay sa saligang batas. Audit, Civil Service, COMELEC, Commission on Elections. Of course, yung Ombudsman, sama natin doon at kayo. Pero kayo yata yung pinakapobre Tama po kayo. at kayo yata rin ang parang tipong medyo hindi malinaw kung hanggang saan susuportahan if you want to scale up or scale up yung inyong workforce at saka yung inyong mga proyekto. Ano po? Yan po ang nararanasan natin pero sana po magbago. Okay. It would be the Chairman, best. ang workforce niyo po yata ay medyo senior ang karamihan, ano po? Dahil kung 1987 ho ba kayo binuo, eh, 87. parang lagpas 30 years na yung workforce niyo, no? Problema din yan, yung Opo. aging ng ating Ah, workforce. Ano po? Ano po tama yung po. ginagawa ninyo para mag-turnover sa mas batang henerasyon? Tama po kayo kasi in fact yan po yung isa sa mga issues na Correct. palagi namin na-encounter during budget hearings eh. Ba't di nyo na-fill upan? Well, fill up kami ng fill up. Retire naman ng retire yung mga iba. Dahil nga na-reach na ho namin yung period kung saan yung mga workforce ay pa-retire na. So, Correct. kung fill up po kami, active po kami nag-fill up ng position. Target po namin by next year, ma-fill upan namin 100% eh. Walang magre-resign, walang magre-retire kung ano man. Kaya lang, hindi mo maiwasan eh. Meron ho palaging ganun eh. Oh, kasi kung 30 years over na yung inyong karamihan na tao na ang loyalty hindi na matatawaran, ilan Hmm. po yung ano ba, total workforce mo at ano yung grupo na retirable o wants to retire? Nasa 800 po ang aming plantilla items. Ang filled up yata around 600. Mhm, mhm. Pero sa ngayon po, ang mga ating mga empleyado naman nasa younger generation na. So, Okay. konti na lang din po yung ano. Marami ho bang mga nag-a-apply at interested na tumulong sa Commission on Human Rights? Ini ho bang mga millennials natin may ganung parang inclination pa na tumulong sa isang pobreng institusyon pero mahalaga ang trabaho tulad ng Commission on Human Rights? Marami po. Kaya rin nga kami natutuwa dahil yung mga bata ho ang ang mga interesado talagang sumama sa komisyon. Ito yung mga Mm, idealistic individuals, yung mga mm, young generation.
Mm. na pure of idealism, na Oh, naniniwala sa trabaho at mandato ng komisyon. Sana oh. ho, ma-hire namin silang lahat kung kaya namin. Ano po ba yung hinahanap ninyong mga ah, skill sets? Kailangan ba yung mga abogado sila? Kailangan ba meron silang research experience? Ano yung mga preferred employee or applicant employees ninyo? Depende ho sa posisyon eh. May lawyers, may investigators, may researchers, etc. Of course, alam ho natin yung mga basic requirements ng bawat posisyon. Pero sa akin po, personally, ang kailangan ko po yung may puso eh. Malasakit sa trabaho. Kasi alam naman, konti ang budget eh. So, kailangan natin dito sipag, puso talaga, at saka malasakit para tuloy-tuloy tayo magtatrabaho. Mahirap po yatang hanapin yun at medyo mahal. Yung ganun po yata, ano? May Hindi puso, naman may... ako nauubusan ng pag-asa. Sana meron pa rin. Opo. Sige po, Chairman, bantayan po natin yung Abra at sana merong parang forward steps tayo, no? Nasilipin na natin kung saan pa susunod, posibleng maulit itong ganitong serya ng karahasan. Opo, makakaasa po kayo na patuloy pong nandito ang komisyon, tutugunan yung kanyang mandato at titignan po yung mga ganitong insidente. Oh, sa bar mo ba meron kayong regional office pa rin ho? Meron po, may regional office po kami sa ang Abra po nakakasakop diyan yung aming CHR CAR, Mm. Coordinator Administrative Region. Sila po yung nakakasakop doon. So, yung pong ating regional office doon, mga empleyado doon ay sigurado nagbabatsyag na po sila. So, kami po yung nagpapasalamat, Chairman, at sana ho masilip kung may update po ano sa inyong investigasyon. Baka mahalagang maipaliwanag, maipahayag sa mga tao kasi tila wala hong progress ano, ni walang suspect pa yatang nahuhuli o ni walang investigation report na lumalabas. Makakaasa po kayo kapag ka meron hong updates sa ating investigation, po pwede ho namin i-share sa inyo kung ano man yung po pwedeng i-share sa madla. Kami po yung nagpapasalamat. Keep safe, Chairman Richard Palpalato ng Commission on Human Rights. Maraming Magandang araw, salamat po. sir. Maraming salamat po at magandang hapon.